Ay, sorry. That's my reaction. Sir, next question. Tumawa lang si Vice President Sara Duterte nang una siyang tanungin patungkol sa pagkakatalaga kay General Nicolas Torre bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Pero nang ibato sa kanya ang parehong tanong sa ikalawang pagkakataon, matindi na ang naging sagot ng pangalawang Pangulo hinggil sa magiging epekto ng bagong liderato ng pulisya sa bansa. Well, I do not think magiging mas maayos or mas maganda ang ating bansa. Ipinunto ni VP Sara na ang mismong proseso ng pagtatalaga kay Torre ay puno ng tanong at pagdududa mula pa lamang sa simula na tila pag-uulit sa mga desisyong may bahid ng anomalya gaya anya ng pagkakapili noon ng isang kongresistang may kinakaharap na bribery case bilang House Speaker. Unang-una, doon na lang tayo sa pagpili ng Speaker of the House of Representatives. Na noon ko pang sinabi na bakit ka naman pipili ng Speaker of the House of Representatives na implicated in a bribery case on record in a case in the United States. So, yung pa lang kaduda-duda na diba? Parang pag alam mo kaagad na ganun, hindi mo susuportahan yan as Speaker of the House of Representatives. Giit ni VP Sara, lalong tumindi ang duda nang italaga si Torre sa pinakamataas na posisyon sa PNP sa kabila ng naging findings ng Senado na nagsasabing lumabag ang opisyal sa batas sa ginawa nitong pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. In the same way na merong recent findings ang Senate of violations of law of this police officer. So bakit mo naman gagawing chief of police? So masyadong sketchy yung decision. Samantala, mas matapang naman ang naging pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na sinabing si Torre ay malinaw na ginagamit lang ng Malacanang para sa pansarili nitong interes. I would admire this person kung talagang he did everything with due process. Diba? But technically, if we talk about the case or we review what happened, what transpired during yung ginawa sa kanya with KOJC and lahat, it's nothing. Wala. He's only handpicked there by the administration because he's an attack dog. That's it. Nothing more than that. Matatandaang si Torre ang nanguna sa iligal at marahas na pagkubkob sa mga religious compound ng The Kingdom of Jesus Christ sa layuning arestuhin si Pastor Apollo C. Kibuloy dahil sa mga kasong ibinasura na pero pilit na binuhay muli. Siya rin ang inatasan ng gobyerno para arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, isang hakbang na ayon sa investigasyon ng Senado ay may malinaw na mapaglabag sa batas. He behaved like a criminal. So, bigay na yan sa kanya, PNP niya. No one is impressed. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.